Father in heaven, we thank you for another Sunday that you have given us. We thank you for this day of worship, for this day of praise, and we thank you for this day that we are once again able to study and know your living word. We thank you, Father, for the Holy Spirit that gives us the wisdom and understanding we need so that we may be able to fully understand the word and the truths included in it. We thank you, Father, for all of your gifts today, and we thank you for we know that you will continue to bless us with these same gifts for the rest of this day and for the upcoming days of this week. Thank you, Father, for all of your blessings. We thank you for being such a good Father to all of us, and we thank you for the truth that you have shared freely to all of us. We love you, Father. We honor you and we praise you always. In Jesus' name. Amen. Okay. So, yes, mention ko lang yung dun sa Children's Day, pero hindi naman yun exactly ang natin message. So, yes. So, we would, of course, remember na we were for studying healing for the past several Sundays. Actually, of course, I believe na marami na tayong nalaman tungkol doon, and we should already know sufficiently kung ano ba ang kailangan natin. So, we will, of course, dwell naman on the other gifts of the Holy Spirit. Of course, we already know how to stay healthy, diba? And kung paano natin papalitin ang mga sakit na yan, in case tayo ay pagtripan na naman ni Satan. So, we should, of course, remember and always go back to the Word para siguraduhin natin na alam natin. Para we have the faith to believe na binigay na sa atin ang healing. So, for this Sunday, let's go to Philippians this time. It's a very well-known verse. Let's go to Philippians 4, and let's go to verse 19. Okay, let us declare the living word. And this same God, who takes care of me, will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. First, actually, iisipin natin, in case di natin alam, bakit ba sikat yung memory verse na to? Diba? Why is it a very popular? Well, for one thing, ang pinaka-simplest reason kung bakit sikat ng ano to is, of course, it talks about riches, prosperity, di ba? And actually, ito yung biblical definition ng prosperity. So, just like in the same way na sa Hebrews 11, di ba, ang simplest way na dinescribe ng Bible or dinefine ng Bible ng faith is, yun nga, di ba, of course, believing in things not seen. Ito naman, sa Philippians, dito naman nila dinedefine in the simplest way, paano ba talaga natin ma-recognize ang prosperity? Diba? So, according to the Bible, prosperity is, of course, ito, na, of course, the fact that our Lord supplies all our needs from His glorious riches. Diba? Kasi, why do we need to discuss this? Maraming mga tao ngayon, and some of them are Christians, or at least they claim to be Christians. And meron din, of course, akong mga nakilala na rin, na talagang mga pastor din sila ng church. And yet, hindi nila nakikilala what exactly is prosperity according to Bible. Ano ba itong pagiging prosperous? So, meron nga akong kilala na isang pastor na talagang outright, sinasabi niya na wala daw ang prosperity sa Bible. So, prosperity daw ay dinedeclare ng mga ibang preacher according daw sa health, wealth, and prosperity gospel, kung nasa ang mga Bible nakikita yon. Actually, I believe ito. Hindi yun sa Bible na yan. Pero sinasabi niya, hindi daw nakikita sa Bible ang prosperity. So, diba? Para makita natin na napaka-ano naman yun. Dito pa lang sa Philippians, ito nga, sikat na verse to eh. Diba? Marami sa inyo, baka alam yung memory verse na to. And dinidefine talaga dito simply na we were, of course, made to be prosperous. Diba? So, kung magtataka ka parang well, actually kung tutusin, itong pastor na sinasabi ko, ay siya din naman pag every time na encounter ko siya, isa sa mga unang-unang maririnig mo sa bibig niya ay kinukulang lagi pamilya niya ng pera. So, yes, ma-understand ko kung bakit sabihin niya na wala ang prosperity sa ano. Kung hindi mo naman, of course, binibilieve na ang salita ng Diyos ay nagpa-promise ng prosperity, hindi, huwag ka talaga mag-expect na meron kang resources na available without yung sarili mong hard work. Diba? So, pero ito, dito pa lang sa verse na to pwede na akong umupo. Diba? Actually, dito pa lang sa verse na to, sinasabi niya talaga clearly na we were, diba, made to be prosperous in this life. Diba? And of course, pero yun nga, kailangan natin intindihin muna what exactly does it mean to be prosperous. Kasi,
maintindihan ko kung ang ibig sabihin niyang prosperity ay yung prosperity according to how the world defines it. Kasi pag sinabi mong dito sa mundo, di ba, pag sinabing prosperous, ano ba yung sinasabi ng mga tao? Yung pag prosperous yan, yung marami siyang pera. So automatic, bumabagsak uli siya sa pera eh. Bumabagsak siya sa pera, at saka yung mga things of monetary value, yung ilang ba kotse niyan sa bahay, kano kalaki ba bahay niyan, ilang ba bahay niyan. Sa iba naman, ilang ba napapakain niyang asawa at kabis. So, alam naman natin ang mundo natin ngayon. Pero yun ang nagiging sign ng prosperity according to how dinidescribe siya ng mundo natin. Diba? So, yeah, in a sense, kung yun lang ang ibig sabihin ng prosperity, kahit ako sasabihin ko na, hindi, yung prosperity na yan, hindi yan ang dinideclare ng Bible. Diba? Kung yan lang ang ibig sabihin ng prosperity, then there really is no prosperity sa Bible. But, there is. It's just that, iba ang definition ni Lord ng prosperity para sa kanyang mga anak. Diba? And ito, ang isa sa simplest ways to define it. Diba? We are prosperous dahil the Lord first supplies all our needs. Diba? And saan nagagaling needs na? According to His glorious riches. Diba? Actually, we can go to a very, isang napaka-popular na verse, well, series of verses, pero yung unang verse na babasahin natin. Diba? Dito pa lang, minsan nalalampasan natin to, pero ito isang definition din to of prosperity in the Bible. And actually, it supports Philippians 4:19. Let's go to the 23rd Psalm, and let's go to the first verse. Let's go to Psalm 23:1. Oo naman, diba? Ganito niyan. So, ayan, diba? Let us declare it. The Lord is my shepherd. I have all that I need. Diba, parehas lang din eh. Diba? Pwede mo nga paliktarin yan eh. Yung statement na yan na I have all that I need. Bakit? Because the Lord is my shepherd. Diba? So, papasin natin, diba, parehas. Diba? Sa Philippians 4:19, sabi yan, my God will supply all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Dito naman sabi, the Lord is my shepherd. I have all that I need. Diba? So, ibig sabihin, pag sinasabi prosperity, it is of course having all that you need. Diba? Yes, of course, kailangan din natin ng pera. Alam naman natin sa mundong to, hindi naman tayo tatagal kung wala tayong money, di ba? And hindi naman sa atin pinakakait ni Lord ng pera. It's the love of money lang naman ang mali eh. So, we can have lots of money. And if hindi naman natin talaga pinafocus ang buhay natin dun sa pera na yon, that's still a good thing, di ba? So, yes, money is one of our needs. Kailangan natin ng resources, di ba? So, yun ang doon kinakount ang prosperity. Ang world natin, ay dinidefine ng prosperity na kung kaano karami ang material possessions mo. Diba? Bahay, lupa, kotse, pera, yan. Diba? Material resources yan. Pero immaterial resources, ang kinakount, kapag dinidefine natin ang resources sa Bible, paano ba natin pag sinabing immaterial? Yan yung mga bagay na hindi naman natin nakahawakan eh. Diba? To define it simply, material kapag sinabi nating pera. Diba? Pero immaterial niya kapag sinabi mong finances. Diba? Pinoprovide sa atin ng Lord ng finances because it's one of our needs. So, prosperous tayo, diba? Because pinoprovide niya sa atin yun. So, ang pagkain mismo ay, of course, yan ay masasabi natin na material. Kasi nakikita natin, nakahawakan natin ng pagkain, diba? Pero, what the Bible provides is sustenance. Diba? So, yun ang pinakamadaling way para ma-define natin yan eh. Immaterial ang prosperity natin. Pero, because of that, nabibigay din sa atin yan into the material realm. Diba? Spiritual is immaterial yan eh. Hindi naman natin yan eh. Nasa-sense, nakahawakan, diba? We can only sense it spiritually. Pero, dahil nga, nasa-start siya doon, just like yung healing na din-describe natin, with faith, pwede natin dalhin siya to the material. Diba? That's how, iba ang way ng paggana ng prosperity natin. Ayan, meron na tayong dalawang verse that defined it. Let's also go to 2 Corinthians. Let's go to 2 Corinthians 9:8. Actually, we'll go to two verses dito sa 2 Corinthians. First, let's go to 9:8. So, let us declare, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. So, pag natin, pare-parehas lang ang definition. So, in other words, ito talaga ang actual biblical definition ng prosperity. So, yan, meron na tayong isa pang verse. Actually, kapag umatras pa tayo ng konti, let's go to 2 Corinthians 8:9. Balik rin naman natin. Ngayon, nasa 2 Corinthians 9:8 tayo. Ngayon naman, let's go to 2 Corinthians 8:9. Okay, let us declare the word. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ.
Though he was rich, yet for your sake he became poor, so that by his poverty he could make you rich. Diba? Ang dami verses eh. Parang sabihin pa rin ba natin na maniniwala ba tayo pag sinabi na hindi sinusupport ng Bible ang prosperity? Actually, nakakatawa nga dito kasi itong verse na to, narinig ko na to before na ang pagkakaintindi nito ng mga ibang Christian, pag sinasabi daw dyan na diba, our Lord, He became poor so that by His poverty He could make you rich. Sinasabi nila dito na hindi ito yung hindi ito yung prosperity na nararamdaman natin sa mundo. Sinasabi daw nito, ito daw yung riches kapag pumunta na tayo sa langit. Yun daw ang definition yan. Magtataka ka naman, kung yun talaga ang ibig sabihin nun, how come, kapag binasa natin yung buong section, kung nasaan tong verse na to, ang pinag-uusapan nila dyan ay tungkol sa possessions. Actually, tungkol sa monetary amount ng mga tao, sa monetary blessings, at saka kung paano natin ibibigay yun at isi-share. So, yun ang topic eh. Kapag binasa natin yung buong section ng 2 Corinthians 8:9, ang tungkol sa pera ang pinag-uusapan yun. Tapos sabihin nila na hindi tungkol sa pera ang verse na yan. Di ba? Parang magulo yun. Sa lahat ng verse na yun, na pinag-uusapan how to share your wealth, how to properly offer yung tithes mo to the Lord, suddenly, hindi tungkol daw sa pera. Di ba? Parang magulo. Pero ito ba yung mga tao na dinideny ang prosperity? And kung tutusin mo naman, ito rin yung mga ibang tao, most likely, ito mga tao na dinidefine na hindi to about being prosperous dito sa mundong to. Ito rin yung mga sane na tao na ang paniniwala nila na kapag Christian ka, kailangan mahirap ka. Diba? Yun nga eh, diba? Parang ganun ba yun? Diba? Parang sinasabi nila na kapag Christian ka, okay lang na mahirap kasi hindi naman dito ang treasures mo. So, para maghihirap tayo dito sa mundong to, pero pagdating natin sa sunod na pagdating natin sa eternity, pag nandun na tayo sa langit, doon mayaman na tayo. Yun ang definition nila. Parang ang pangit naman ng buhay ng Kristiyano kung gano'n, di ba? Pero hindi eh. Ito pa lang, nakakailang verse na tayo, dinideclare talaga na we were made to be prosperous. Just like sinabi na we were made to be healthy, we were made to be well, di ba? Nasa atin ang healing, nasa atin na rin ang prosperity. Parehas lang yan eh. Iba lang yung pinag-uusapan, pero the system is the same, di ba? Kailangan lang natin we need to focus on the word kasi it gives us faith para makuha natin yung blessings na yun, di ba? Di ba? From the word to the faith to the blessing, di ba? So, yun, ang dami na natin nabasa ng verse, and there are many more, pero at least na-make na natin yung point natin, di ba? So, syempre, para we can properly understand, now that at least alam na natin ang definition ng prosperity according to what the Bible says, kailangan naman natin intindihin, of course, paano ba ang system ng prosperity according to the Bible? How do we make it work, diba? Actually, from Psalm 23, we can just jump the next verse. We have to understand first Psalm 24:1. So, ito maintindihan muna natin to. This is how yung system of prosperity works. Let us declare it. The earth is the Lord's and everything in it. The world and all its people belong to Him. So, ito, kailangan natin we understand this first kasi kapag naintindihan natin to, saka na natin maintindihan na mali ang definition ng prosperity ng mundo. Kasi, of course, according to sa definition ng prosperity, according sa mga tao lang dito sa mundo, ang prosperity nga ito, di ba, ay tungkol sa dami ng pera mo, dami ng yaman mo dito. Pero according to the Bible, it says that the earth is the Lord's and everything in it. Diba? Itong buong mundong to ay, of course, pagmamayari ng ating Ama sa langit. So, wala tayong pinag-aano dito. Like, for example, itong lahat na nakikita natin dito, let's say, itong gym sa baba, diba? Itong second floor, yung bahay, yung projector, everything, these are, of course, all possessions of the Lord, diba? Kasi sabihin natin, hindi, ginawa ng tao yan eh. Kunyari, sabihin natin yung computer, diba? Yung netbook, yung projector, gawa ng tao yan. Saan nanggaling ang mga ano yan? Ang plastic niyan ay first nanggaling ang plastic is a byproduct ng langis. Ang langis ay first nanggaling sa mga matagal nang nabulok na mga halaman. And sino nag-create ng halaman? Si Lord, diba? Parang ganun lang yun eh. Lahat na nakikita natin bagay dito, kapag tinrace mo down to its very roots, ay nanggaling pa rin kay Lord. So, totoo talaga yung verse na to, diba? The earth is the Lord's and everything in it. So, however, siyempre, hindi natin kailangan kalimutan yung sinasabi sa atin, ang utos sa atin sa Genesis. Let's go to Genesis 1:28. Diba? Kasi Psalm 24:1, nag-go naman to hand in hand with Genesis 1:28. So yes, pagmamayari ni Lord ng buong mundo, but what does this verse say? Let us declare. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it.
Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. So ito yung utos, of course, sa man, di ba, kay Adam in general. Pero ito nag-e-extend sa lahat ng tao sa mundo. Di ba? Nilagay tayo dito sa mundo para, of course, unang-una to be fruitful and multiply. Tapos sinasabi dyan, to fill the earth and govern it. Kaya nga, di ba, binigay nga sa atin, sabi, we reign over the fish of the sea. Basically, itong sumunod na sentence, sinasabi lang na tayo ang master ng lahat ng iba pang mga nabubuhay dito sa mundo. So, di ba, lahat ng hayop, tayo mas mataas. Tapos, pero ang pinaka-importante dyan yung before. Yung sinasabi dyan yung fill the earth and govern it. Kasi nga, tayo nga ay mga stewards lang. Pag sinabing steward, tayo yung caretaker. Parang yun ang magandang synonym doon. Diba? Nilagay tayo din sa mundo para maging mga stewards or mga caretakers ng lahat ng mga ginawa ni Lord. So yung mga resources na to ay sa atin, of course, ay binigay sa atin para gamitin. Hindi natin pagmamayari ito. Tayo lang yung tagapagpangalaga and binigyan tayo ng right to make use of it. Diba? So, kaya doon pa lang, patay na ang worldly definition ng prosperity. Kasi, by all means, kahit ano man ang meron ka, you don't really own it. Diba? It's the Lord, pero binigyan ka ni Lord ng authority to make use of it. So therefore, dahil ang prosperity ay hindi anything dito sa mundong to, makikita natin na prosperity is something na, of course, nagsa-start, of course, spiritually. It starts with the Lord. Diba? Kaya nga, lahat ng definition ay sinasabi, He provides all our needs. So yun diba? Kumbaga, basically, prosperous ka if lahat ng binibigay sa'yo. Parang naalala ko yung isang experience ko na ako ay nagtatrabaho pa as call center agent sa Makati. So, doon ako nagtatrabaho sa RCBC building. Na isang beses, pauwi na ako kasama yung isang co-worker ko. So, patatawid na kami, papunta na kami dun sa sakayan kasi sabay kami ng parehas kami na sinasakyan na bus. So kapag naghihintay kami na yung light para makatawid na kami, nakita namin yung isang common sight. Kasi madalas, doon sa concrete island, doon sa tawiran, at least hindi siya inuhuli ng siguro okay lang. Doon sa concrete island, meron kami nakikita lagi doon na nagbebenta na fishball vendor. So, ang fishball vendor, automatic hindi na, diba, kahit tayong mga Christians, hindi natin automatic sinasabi na, ay, mahirap lang yan, fishball vendor lang siya. So anyway, nakita namin siya, di ba? Yun, nagbebenta siya ng Pero pag habang in-observe namin siya, nakita namin may dumaan na nagbebenta ng Yossi, yung mga taga-takboy. So dumaan. So mukhang magkakilala sila kasi nag-usap sila. Kita mo, ang saya-saya niya. Tapos hanggang sa nakatawid na kami, nakapunta na kami sa sakayan, papansin mo talaga, talagang masayang-masaya siya. Diba, parang iisipin natin, kapag in a worldly sense, itong taong to, most likely, baka konti lang ang pera nito. So, baka hindi naman siguro ganun kataas ang kinikita niya compared sa mga nagtatrabaho sa office, di ba? Parang yun ang automatic na nakikita natin. Pero now that ako nakikita ko na ngayon, of course back then naman, I wouldn't say na my faith of course in the Word and my faith in the Heavenly Father ay malakas na. Pero now, I can clearly see naman na pwede mo gamitin na example of prosperity yung taong yun. Kasi, from the way na nag-act siya, hindi ko naman siya kilala. Pero, kung ano yung nakikita ko sa kanya, I can see na he most likely has all that he needs. Diba? Hindi natin, siguro pwede natin sabihin na konti, siguro maliit lang ang bahay niya. Siguro, ang pera niya ay konti lang. So, kaya enough lang para yung fishbowl business niya. Pero pag tinignan natin siya, masaya siya. Talagang hindi mo nakikita yung nireklamo siya, hindi mo nakikita na malungkot siya. So, ang happiness kasi, di ba, mare-reflect yan sa buhay natin Hindi lang naman yan dun sa moment na yun Kapag masaya ka, makikita natin talaga na masaya ka dahil lahat ng pangangailangan mo nagagampanan, di ba? So, parang ilagay natin yung yung situation na yun sa sarili natin, di ba? So, masasabi ba natin na hindi na tayo prosperous kapag at the moment ang finances natin ay just right to get by, yung wala kang extra para bilhin yung mga gusto mo, pero meron ka namang enough for your needs. Actually, that's still of course prosperity. It's prosperity kasi right now, baka enough lang sa pangangailangan mo. Pero sinasabi naman dyan that the Lord will continually provide all our needs Diba? So, at saka sinabi din diba dun sa verse na binasa natin na He gives us enough, binibigyan tayo ng enough para meron tayong magagamit natin and of course more para makakapag-share pa tayo. So, nandun yung extra. Diba? So, yeah, of course, right now, as children of the Lord, we are of course prosperous.
Huwag mo natin iisipin na, ay, walang laman ng wallet ko. Hindi naman ako prosperous, mahirap ako, di ba? Yung kanyang mga statement na yan ang mag-lead sa kahirapan natin. Di ba? So, declare tayo ng declare eh. So, of course, instead, we declare kung ano sinasabi ng Bible. Sinasabi ng Bible na we are, of course, provided for, di ba? All our needs are provided for through His glorious riches, di ba? Parang we have all that we need and, of course, extra to share with others, di ba? Kasi sinasabi din naman ng Bible na we will be the lender, not the borrower, di ba? So, another declaration of prosperity. So, yes, huwag natin i-account ang prosperity the way the world sees it. Kasi kung gano'n lang, hindi talaga prosperity yan according to the Bible and you will miss it, di ba? Mamimiss natin ang prosperity na pinakamit sa atin ng Bible kung ang iniisip natin ang prosperity according sa dinidescribe ng tao. Mali yun, di ba? Tandaan natin na ang authority ay hindi yung sinasabi ng iba. Ang authority ay hindi tao, ang authority ay ang Diyos, di ba? So, the word is of course ang Diyos din, di ba? So, ito ang authority natin. So, din muna natin ito bago natin pakinggan kung ano sinasabi ng ibang tao. So, kung sinasabi ng ibang tao ay pangit, ay negative, huwag na natin silang pakinggan. Ito na lang. Diba? So, ito yung system na yan. So, of course, nothing here sa mundo na to ay pagmamayari natin. Of course, the Lord owns everything, pero we can, of course, use it. Ganun na ang system of prosperity. We'll use an example para madali din siya lalong intindihin. Sino ba ang pinakamayaman na tao na nabuhay sa buong mundo? So, sino ba nakakaalam na sa buong mundo, sino ang ni-recognize na pinakamayaman of all time, ha? So, of all time, hindi natin of course makikita, hindi si Bill Gates yan, hindi rin si Sultan of Brunei. Solomon. Yes, of course, Solomon. Diba? Let's go to 1 Kings. Let's go to 1 Kings 3. Let's go to 1 Kings 3 and let's go to verse 5. So, ito yung start ng, ito na yung, nagsisimula pa lang na maging hari si Solomon. So, baka alam niyo na yung part na to ng story na to. So, ito ay, siya, sa panaginip, kinausap siya ni Lord. So, let us see ano yung sinabi dito. That night, the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, "What do you want? Ask, and I will give it to you." So, huwag natin next. Let's jump to verse 9, and let's read all the way to 14, kasi ito na yung continuation nun. So, ano yung sinabi ni Solomon? "Give me an understanding heart, so that I can govern your people well, and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours?" So, diba, hiningi niya ay hiningi niya ay karunungan, wisdom ang hiningi niya. Let's go to the next verse. The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom, so God replied, "Because you have asked for wisdom in governing my people with justice, and have not asked for a long life, or wealth, or the death of your enemies, I will give you what you asked for. I will give you a wise and understanding heart, such as no one else has had or ever will have." 13 and 14. "And I will also give you what you did not ask for, riches and fame. No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life. And if you follow me and obey my decrees and my commands as your father David did, I will give you a long life." So, yun ang nangyari, diba? Parang, tinanong ni Lord, simple, direct, ano ba gusto mo? Diba? So, sinabi niya, gusto niya daw ng karunungan. So, yun ang hiningi niya. Sabi ni Lord, diba? Dahil yun ang hiningi mo, diba? Actually, simple, pwede siyang humingi ng kayamanan. And makikita naman natin sa story ng Solomon na hindi niya naman tinago sa mundo na hindi siya mahilig sa kayamanan. Actually, in the end, yun nga yung love of money nga kumain din sa puso niya eh. Pero, bago nangyari lahat yun, ito ang nangyari, diba? So, humingi siya ng karunungan, tapos, sabi ni Lord, dahil ito ang hiningi mo, bibigay ko rin kung ano ang hindi mo hiningi. Binigay niya, of course, wealth. And of course, pag binasa natin ang story ni Solomon, talagang ang wealth niya ay unsurpassed. Talagang, up to now nga, meron pa rin mga tao na iniisip hahanap pa ba ang kayamanan ni Solomon? Baka nakatago yan somewhere. So far, wala pa naman nakakita, and I don't think na makikita pa nila yon. Most likely, kumalat na yun sa mundo. So, ang gold naman ay continuously nare-recycle lang. Baka kung meron kayong gold jewelry, baka dati kay Solomon yun, natunaw lang na natunaw. So, pero anyway, yun nga, diba? Yung makita natin dito sa story, so, ito ay great example of paano natin na-achieve ang prosperity at in the way na paano pa na-achieve ng mga anak ng Diyos ang prosperity. So, una-una, we have to look for wisdom.
Ano ba ang ating wisdom in this day and age? Ang Bible, di ba? Ito ang source natin, di ba? Ito ang source of all knowledge eh. And of course, kung nasa iyo na ang source of all knowledge, then of course, definitely, masasabi ng mga tao na you are wise. Di ba? Nasa iyo ang kaalaman eh, marunong ka, di ba? So, nandito ang wisdom. We have to seek it first, kasi otherwise, kasi kapag hindi natin sinigil, parang kapag ito na ang inuna natin, di ba? Pag inuna na natin ang seeking ng word, ang ating pagbababa dito sa salita, saka na darating yung what we did not ask for in the first place, di ba? Bakit sinabi dyan na bibigay sa atin something that we did not ask for? Pinarami sa atin yan ni Lord bago pa tayo humingi eh. Diba? Yes, sinasabi din ni Jesus na kung meron pa tayong mga kailangan, it's okay to ask. Diba? Ito-support nga ng Bible yun. Diba? Sabi nga, ask and you will be given. Diba? Pero, nonetheless, tandaan natin na maraming mga bagay ay binigay na sa atin even before we ask. Diba? A good example yung healing. Hindi pa natin hinihingi yan, binigay na sa atin yan. Diba? Hindi pa nga tayo pinapanganak, nasa atin yan eh. So, same goes with prosperity, diba? Ito sinasabi ng Bible na He will provide all our needs. Sinabi yan, diba, several hundred years bago pa tayo pinanganak lahat. So, therefore, nasa atin ang prosperity. So, binigay na sa atin yan, hindi na natin yung technically kailangan We just need to seek the word. Pag we seek wisdom, diba, which is of course, nakikita lang natin sa word, darating na yan yung prosperity, darating na yung healing, darating na yung protection, yung guidance, yung wisdom, understanding, knowledge. Diba lahat na yan, dumarating na sa atin yan. Diba? Lahat na sisimula sa salita. Ganun ang system ng prosperity. So, and of course dito, diba? Sa time ni Solomon, nakita natin yung example niya. Of course, pag na natin susundin yung example ni Solomon na nagkaroon ng 900 na asawa sa sobrang prosperity niya. Pero, nakita natin dito sa example niya, diba? Pakita nga natin sa buhay ni Solomon na although binigyan siya ng wisdom, hindi naman niya lagi ginamit ang wisdom na yun. Kaya nga nagawa niya yung mga kalokohan niya, end ng buhay niya, di ba? So, nakain na siya ng love ng money, na of course, na lead astray na siya sa ibang mga Diyos, kasi nga dahil sa mga asawa niya. So, hindi niya ginamit ang wisdom. Pero parang tayo din, di ba? No? Ito na, binigyan niya sa atin yung wisdom, hindi naman natin lagi ginagamit. So, let us use it often, kasi dito nanggagaling ang prosperity natin. So, yes, of course, going to that, yun nga, di ba? Ang prosperity natin has a requirement. Just like yung healing has a requirement. Diniscuss na natin yung before, di ba? Of course, kapag gusto natin isang bagay, merong requirement yan, di ba? Para pag mag-a-apply ka for a scholarship, pag nangyari, estudyante ka, may requirements yan na kailangan mo fulfill. Kung nag-a-apply ka para sa bagong trabaho, siyempre, magpapasa ka rin ng mga requirements. Di ba? Ay enroll ka sa eskwelahan, requirements. Ang buong mundo natin ay puro may requirements. Ang promises ni Lord ay no different. May requirement pa din bago natin makukuha yan. Pero requirement yan, madali lang eh. So, let's go to Deuteronomy. So, ito, kay Moses pa lang binigay na yung requirement na yan. And it still stands today. Let's go to Deuteronomy 29, verse 9. So, Deuteronomy 29, verse 9. So, what does it say there? Okay, let us declare. Therefore, obey the terms of this covenant so that you will prosper in everything you do. Sinabi ito kay Moses nung sa Israelites, and it applies to all of us today, di ba? Kasi yung Israelites, sila eventually tinawag ng mga Jews, di ba? Sila ang chosen people, and then of course, dahil kay Jesus, ang mga Gentiles, which is included na tayo, hindi naman tayo mga Hudyo, di ba? Kasama na tayo dyan. So therefore, kasama tayo dito. Ano daw kailangan natin gawin? We have to obey the terms of this covenant so that you will prosper in everything you do. So, ano yung covenant na yun? Let's go to a popular verse. Let's go to Joshua 1:8. Tingin ko, hindi ka na natin kailangan i-flash ito. But anyway, let us flash and let us declare. So, ano ang Joshua 1:8, diba? Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all that you do. Ito, diba, pagpasin natin dito, diba, yung covenant na yun is, of course, located dito sa salita. So, once again, the word na kailangan natin unang balikan. So, the book of instruction, the Bible. Mapapansin nga natin, ang ganda ng wording dito eh. Ano daw sinabi dyan, diba? Kapag ginawa daw natin ito, yung we study the book of the word, diba? Study the word, meditate on it day and night, diba? So that we will be sure to obey everything written in it. Sabi dyan, only then, diba? Nandun yung talagang nandun. Talagang naka-content, only then will you prosper and succeed in all that you do. In other words, kapag hindi natin ito ginagawa, yung we study, binababad natin ng natin, ng sarili natin sa salita, diba?
wala yun, di ba? Hindi mangyayari yung prosper and succeed in all that you do kasi only then. Talagang yun lang. Di ba? Pero mapapansin natin, di ba? Isa lang ang requirement. Di ba tayo nga, nakakakumpleto tayo ng pagkarama namin requirements sa trabaho, sa school. Pero ito, hindi natin sinusunod magawa lagi, di ba? Kulang tayo sa ano na ito eh. So, ang tao nga naman talaga, no? Samantala talagang tipin mo pag fulfill ka ng mga human requirements, punta sa SSS, ang haba ng pila. Tapos kuha ng NBI clearance, ang haba ng pila. Diba natitiis natin yun eh. Tapos ito, going back to the word lang na pwede mo nga gawin habang nakapila eh. Minsan hindi natin nagagawa. So, mga pasubay talaga tayo eh. Sin nature. So, kailangan we overcome that and ito nga gawin natin. Only then will we prosper and succeed in all that we wanna do. Diba? So, kaya nga, let's first go back to one of our verses. Diba? Actually, ito dapat dapat ito ay memorize nating lahat eh. Let's go to Romans 10:17. King James, please. So, dapat ito by now, lahat tayo alam na natin to. Ilang beses na natin ito nire-recite, diba? Dun sa Hall of Faith, dito sa healing, and yeah, recite ulit natin. So, then faith comes by hearing, and hearing by the word of God, diba? Kasi nga, yun nga eh. Sabi daw doon, we have to, of course, meditate on the word day and night para alam natin what is written in it, and then we will prosper and succeed in all that we do. So, bakit tayo magpo-prosper? Kasi by studying the word, we gain yung faith. And of course, diniscuss na natin as with healing ulit, diba? Faith ang kailangan natin para talaga, kasi if we believe na binigay na sa atin yan, it happens. Diba? If we believe, and of course, yung belief na yan, sakop na yan yung naniniwala ka so much na kaya mong sabihin outright na hindi ka nahihiya. Diba? We declare eh. Nadideclare natin yung belief na yan. We declare the word. We declare the promises. Kapag ganun kalakas na yung faith mo, na-experience na natin yan. Diba? We experience healing. And in the same way, na-experience din natin ang prosperity the same way. Diba? Pag saan natin i-declare na, ay, wala na, mahirap na naman sa daga. Tandaan natin, ang daga, mayaman. Ang daga, hindi nagugutom. So, kung mahirap pa talaga, so kawawa ka naman, diba? So, wag natin i-declare yung mga ganun mga bagay, diba? Declare natin kung ano sabi ng Bible. Just like in the same way na kapag suwabang yung ulo natin, diba? Lagi natin inaano na kailangan sabihin natin, I'm healed in Jesus' name, diba? Parang, by His stripes, I am healed. I can lay my hands on sick people. Ako yung sick people. I can lay my hands on myself and I will get well, diba? So, it's something that, those who believe can do. So, pwede na natin i-declare yung prosperity naman, diba? Sabi, hindi, I have all that I need according to His glorious riches, diba? He became poor so that I may become rich. Diba? Dami natin pwedeng i-declare na promises of prosperity. So, let us never forget na yes, we are prosperous. Diba? It doesn't matter kung ano yung trabaho mo, it doesn't matter kung ang bahay mo ay maliit lang, o nangungupahan ka, hindi yon ang measure of prosperity. Ang measure of prosperity is you have all that you need and extra to share with others. Kasi if you have extra to share with others, in turn, sila naman, nare-receive nila what they need. Nagiging prosperous din sila. Diba? Ang ganda ng system of prosperity ng Bible eh. Instead of ay prosperity ng mundo na ang dami mong pera, minsan hindi mo pa sinishare. Ikaw lang nagpa-prosper. Mahirap pa rin yung mga kasama mo. Kaya nga, dahil nga sa paniniwala na hindi ba natin ma-realize na dahil sa paniniwala na gano'n ang prosperity, yun ang reason kung bakit ang mga mayayaman, lalong yung mayaman na mahihirap, lalong humihirap. Diba? Kasi mali eh. Talagang, iba na talaga ang mundo ngayon eh. Paniniwala ng mundo ngayon sa healing, doktor lang at gamot na nakakapagpagaling. Paniniwala sa prosperity, kailangan ganito trabaho mo para yumaman ka. Otherwise, mahirap ka lang. Diba? So, ibang-iba na ang paniniwala. So, parang yun yung let us always remember na if you have all that you need, you are definitely prosperous. Diba? And believe me, actually, yung all that you need naman yan, nag-extend yan to the point na nakikita talaga ng mga tao na you are prosperous. Diba? Kailangan na di-display natin yan eh. Di-display natin ang healing, di-display natin ang prosperity, ang protection, ang wisdom. Kasi, diba, ilang beses natin sinasabi, you can share. Parang kahit pwede mo nang i-share ang Bible na to, gusto mo i-share mo sa, let's say, nag-witness ka sa iba, pwede mong i-share sa kaibigan mo ang buong Bible in all of its versions. Share mo yan ng King James, for example, diba, NLT, NIV, i-share mo na lahat ng version na alam mo. So, pero kung hindi naman nila makikita sa buhay mo yan, walang silbi yan, diba? Parang, bakit ko gagawin yan? Hindi mo sa'yo nga, hindi ko nga nakikita yan. Nakikita ko may sakit ka pa rin. Nakikita ko na naghihirap ka at mayat-maya ka ng utang. Diba? So, we have to experience this.
Kasi it's the only way para makita talaga ng mga tao na our faith is worth getting. Diba? So, prosperity. So, we have all that we need according to His glorious riches. Huwag natin kakalimutan yun, we are prosperous. So, yun ang lagi natin declare. Let us pray. Father in heaven, we thank you for your gift of prosperity. We thank you for even before we needed it, even before we were born, you have already made us prosperous. So you own everything in this earth, but you have given us everything that we need. So you have allowed us to use this whole earth as your stewards, as your caretakers. So therefore we are prosperous because you have provided all that we need according to your glorious riches. So we have everything that we need, so therefore we can declare that we are prosperous. Not according to how the world describes it, but according to how your word, the only truth in this world, describes it. So, Father, for those of us here who have not yet accepted you completely as their Lord, Savior, and Heavenly Father, or those of us here who have strayed away from their faith, first we declare that we accept you into our whole lives. We accept you, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We accept you and we accept ourselves as your children. We accept you as our Lord and Savior and as our Heavenly Father. And we accept that we are now your children and your heirs. Heirs of your prosperity, of your healing, of your protection and your guidance and wisdom. We accept you completely into our lives. We accept first the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, we thank you for all of your blessings. We thank you for the word that shows us that we are prosperous, just in the same way that we are healthy and well. Thank you, Father, for the word that teaches us this truth. And we thank you for all of your blessings. We thank you for being our Heavenly Father. And we thank you for accepting us as your children. We love you, Father. We honor you and we praise you always. In Jesus' name. Amen. Okay, so let us all prepare ourselves for our Holy Communion.